My life 一直在等待，空荡的口袋，想在里面放一份爱。Why 总是被打败，真的好无奈。其实我实实在在，不管帅不帅，想要找回来自己的节拍，所以这一次我要勇敢大声说出来，期待你早已发现我的爱，好几个弯，靠越近越明白，不要走开，幸福的开始就是放手去爱。想要找回来自己的节拍，所以这一次我要勇敢大声说出来，期待你发现我的爱，无所不在，我自然而然的关怀你的存在，就看出来，是因为爱。我猜你早已发现我的爱，绕几个弯，靠越近越明白。不要走开，幸福的开始就是放手去爱。幸福的开始就是放手去爱。Ihatid na kita sa taas. Wag na. Marami na akong nakain at take home, Howran. Thank you. You're welcome. Nga pala, anong plans mo ngayon? Hindi ko pa alam eh. Kapag nagstay ako sa bahay, siguradong isasetap lang ako ng mama ko sa blind dates. Iniisip kong magbenta ng ibang designs ko for the meantime. Kung kaibigan pa rin ang tingin mo sa akin, pwede kitang matulungan dyan. Puro problema lang ang dala ko sa'yo. Ako ang nagdadala ng problema. Wala ako para tulungan ka noon. Pero kung kailangan mo ako ngayon, pangako, nandito lang ako. Huwag mong labanan ng ibang tao. Ang mas mahalaga, yung malabanan mo ang sarili mo. Gusto ko lang ding sabihin yun sa'yo. Kinilabutan ako. Kailan ka pa natutong maging makata? Umakit ka na. Eto. Thank you. You're welcome. Bye. Bye. Fangsia, salamat. Salamat at dumating ka sa buhay ko. Sige lang, magtago ka! Bakit ba? Hoy, bigla kang nawala pagkatapos masign ng contract. Pumayag na si Jiang Qi na maging design director si Oweya. Paano mo ngayon tatapusin ng design contest, ha? Huwag mo akong guluhin, pwede ba? Anong klaseng attitude yan? Willing ka maghanap ng sketch ni Fang Si sa basurahan, pero pinapalayas mo ko habang nakikipag-usap about work? Kamukha ba ako ni Cheng Xiangnan? Hoy! Abat, mali ba ako? Ha? Ako ang boss niya sa office. Ang kapal ng mukha niyang galitin ako sa harap ni Howran. Tapos umalis pa siya bigla. Hindi rin siya nagtanong tungkol sa brand. Mukha na akong ewan kakatulong sa kanya. Galit ka ba kay Fang Si ngayon? Hindi ka ba makikipagtalo sa kanya? Wala na akong pakialam. Okay. Naiintindihan kita.
kaya tutulungan kita. Kunwari, ako ang babaeng yon, okay? Mag-practice tayo. Basta ikaw, sabihin mo lang lahat. I swear, maganda na mag-practice na tayo ngayon pa lang para next time nakaharap mo na siya, matatalo mo siya. Anong tingin niya? Importante ang reason sa lalaki. Ano sa mga babae? Attitude. Sa isang argument, maraming sinasabi ang lalaki. Tapos sasabihin lang ng babae, bakit ka sumisigaw? Tapos doon na natatapos ang lahat. Talo ka na agad. So ang ibig mo bang sabihin, galit pa rin siya hanggang ngayon at kailangan kong hintayin na kumalma muna siya? Tapos babalik siya para magmakaawa. Pero magagalit pa rin ako at sisisihin ko siya. Yung ba ang gusto mong ipaintindi sa akin, ha? Siguro nga. Teka. Pero Lita... Ako ang galit ng mga oras na yun at hindi siya. Ang weird ng pagkaka-interpret mo sa sinabi ko. Sige, gusto mo bang kumuha ko ng exorcist next time? Well, tingin ko talaga may mali sa design ni Owei eh. Kakausapin ko ang counterparts natin. Hayaan na natin ang PR na mag-take charge sa media. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba curious ka kung bakit ako nag-dive sa basurahan? Hindi ako familiar sa designing pero kilalang kilala ko naman ang tabatsoy na yun. Oh! Hauran! Hauran! Bakit kumain ka na naman sa food stall? Bakit di mo ako pinapakinggan pa nagsasalita ako? 4 hours ako naghintay sa apartment mo at hindi ka sumasagot sa mga tawag. May mga pinaghintay ako dahil sa'yo. Oo. Gusto ko nagpupunta sa beach. Gusto kong kumakain sa stalls. At gusto ko ang fishing. Pasensya na, hindi ako katulad ni Litang. Anong sinasabi mo? Kalimutan mo na yun. Ayoko na makipag-away ngayon. Yung designs na binigay mo sa akin, wala masyadong dating. Pero pwede naman. Sana ipahiram mo pa rin sa akin. Tingnan mo. Lumalapit ka kapag may kailangan ka. Ginagawa mo na naman ba to para kay Weya? Paano kung ganun nga? Kaibigan ko naman si Weya. Hindi ba tama lang na tulungan ko siya? Lagi ka na lang may dahilan. Ako ang nilalapitan mo dahil alam mong hindi kita ilalaglag. Ano bang tingin mo sa akin? Ginagamit mo ba ako para kalabanin si Fangse o para bumalik sa'yo si Litang? Nagdududa ka. Ginagamit mo ako! Para rin naman sa'yo to. Bakit hindi mo maintindihan ang efforts ko habang nandun si Weya sa kanila? At least alam natin projects ng Don Juan. Nang sa ganun, may control ka. Tinutulungan ko siya para tulungan ka. Para sa akin na naman! Oo! Para sa'yo na naman! Lagi ako nagagalit sa'yo. Ayoko ng fishing. Ayokong kumakain sa stalls. Sinasabi ko sa'yo dahil wala akong tinatago sa'yo. Fine. Ginagamit ko si Weya para talunin si Fangse at para ipaglaban ang sarili ko. Pero naman, ang paghiram ko sa designers mo, para rin sa ikaayos ng sitwasyon mo. Kung hindi, ibang taong tutulungan ko. Bakit sa'yo ako lumalapit? Ano hinahayaan pagalitan mo? Si Fangse ang ayaw magsabi ng sketches niya dahil wala siyang confidence. Piniling niyang mag-give up na lang bigla. Nag-give up si Fangse dahil sa mga ginagawa mo sa kanya. Kumuha si Weya ng ibang designers. Pero dapat nagpakita si Fangse ng sketches niya. Bakit ba akong sinisisi mo? Isa pa. Paano mo nagsasabi na ginagamit kita para makuha ulit si Litang? Lumuhod ako sa harap niya para sa'yo. Nakalimutan mo na ba? Masyado naman yatang masakit ang sinabi mo. Siguro nga, hindi niya alam na ninakaw ni Weya ang sketches ni Fangse. Hindi naman talaga sila magkasundo. Hindi magagawa ni Fangse na ipakita ang sketches niya kay Xiangnan. Huwag ka na magalit. Huwag mo akong hawakan. Magbiis ka na nga. Baho mo. Tapos, maglakad tayo. Okay, magbibihis na muna ako. Pero napagod ako ngayon eh. Huwag na lang tayong lumabas. Umuwi na tayo.
Akala ko hindi ka pupunta. Kaya kong mag-relax habang tinatalo ka. Bakit hindi ako pupunta? Pasensya na last time. Tinawag kita rito para pag-usapan ng ginawa ni Fangse. Mukhang ninakaw ni Wei ang mga sketch niya. So kung tama nga, na pinakita niya ang design niya at kinausap niya si Wei, isang malaking joke ang contest na naganap. Wala na siyang naging choice kung hindi mag-forfeit. Ikaw ang nagbigay nito sa kanya. Kaya pinili niyang mapahiya na lang sa lahat. Kaysa naman tuluyang masira ang effort mo para sa Bright Series. Pero syempre, alam kong naguguluhan ka kung bakit hindi niya sinabi sa'yo ang mga nangyari at nag-resign na lang siya bigla. Sinabi mo bang mag-resign siya? Kasama mo siya, di ba? Sinubukan ko lang na patasin ulit ang confidence niya. Ako na ang bahalang mag-imbestiga sa mga nangyari. Alalahanin mo na lang si Shabnam. Hindi mo na kailangang isipin pa si Fangse. Pumirma siya sa 5-year contract at hindi ko pa ina-approve ang resignation niya. So part pa rin siya ng Don Juan. Kung fixated ka sa fancy, hindi niya may lalabas ang talent niya. Malaya na siya ngayon at baka mas mabuti yun. Kaya mas mabuti kung hindi mo nababalikan ang nakaraan niyo. Sinong may sabi? Matagal ko nang nakalimutan yon. Talaga? Hindi mo siya makakalimutan kahit hindi mo na siya mahal. Sadyang ganun lang yun. Nakalimot ka na ba? Tingin ko, in denial ka lang. Close na ba tayo para sabihin mo yan? Hindi ko kailangan ng advice or comfort mo, okay? Oo nga. Nandito tayo para maglaro. Balita ko nga, magaling ka sa squash. Tingnan natin. Let's go. Well, hindi ka na makakangiti mamaya. Tingnan natin ang galing mo. Hi, Miss Cheng. Hi. Bakit? Ito yung mga bagong sample garment. Dinala ko para makita mo. By the way, Miss Cheng, tungkol sa designers, ano pa lang nangyari? Mukhang napansin ni Howran na ninakaw mong design ni Fangse. Ano? Pero, imposible yun. Hindi pa ako sigurado, feeling ko lang. But anyway, gusto ko prepared ka. Kung tungkol sa editing, pag-usapan niyan ni Zhangxi. Una doon sa dalawa. Miss Cheng, basta kailangan ko tulong mo. Magkasabot naman tayo dito, di ba? Okay. Sige. Panalo ka na. Magpapalit na ako. Sure. Sige, maghilamos ka lang. Mas masasaktan ka pagbalik mo. Buwisit talaga, sinabi na ni Fangsa sa kanya lahat. Malalagot ka na talaga sa akin. Hindi siya naglalaro, ginugulpi niya ako. Ang bobo ko. Hindi ko na dapat siya niyayang maglaro. Mukhang may nakakamiss sa'yo. Ma, akala ko nagsayaw ka. Anong basura na naman yan? May great news ako sa'yo. May promo sa supermarket. Lagi ka namang may great news. Naku ma, wala na akong trabaho kaya magdahan-dahan ka sa paggastos ng pera. Mabuti nga yung wala ka ng trabaho. Makakapunta ka na sa mga blind day. I promise you, dear, the best ang mga lalaking to. Ayoko na makipagkilala sa mga walang prinsipyo. May nagugustuhan ka na ba? Siya nga pala.
Sino yung guwapong lalaki na naghatid sa'yo last time? Nakita kong nag-uusap kayong dalawa habang nakasilip ako sa inyo. Binigyan ka pa niya ng bag of seafood bago umalis. Napaka-sweet naman niya. Oh, Fangsa, anong iniisip mo? Ay, isa pa. Noong nalasing ka noong isang araw, siya rin ba yung umalalay sa'yo? Nako, may ginawa ba siya sa'yo? Sa pagkakaalam ko, disente kang babae. Ano ba naman yung iniisip mo? Client ko ang lalaking yun at may girlfriend siya. Nag-late na rin kami minsan pero wala lang yun. Pambihira ka naman. Bakit ka sumasama sa lalaking yon? Kinakausap kita pero matigas ang ulo mo at ayaw mong makinig sa akin. Oh, sandali. Huwag mo nga akong tinatakasan, Fangsa. Hindi ko pa nga napapakilala sa'yo si King of Hearts eh. At saka, tapos mo na bang i-adjust yung damit ko, ha? May date kami ni Mr. Wang mamayang gabi. Hoy, nakikinig ka ba sa akin? Sobrang sakit talaga ng likod ko. Ano yun? Mr. Lee, nasa labas ng office niyo si Miss Wu. Papasukin mo na. Yes, sir. Mr. Lee, ito nga pala ang design ng Fuka. Edited na yan pero hindi pa finalized. I-check niyo muna. Anong klase to? Well, ang nangyari kasi, nag-request ng client na mag-add ng details. And he also asked na i-adjust ang colors na gamit para sa design na to. Pinaliit din namin ng konti ang waistline para mas maging appealing ang dating ng damit. Anyway, nag-adjust lang kami according sa directions. Fauci, ano bang ginagawa mo? Nag-e-explain ako ng design kay Mr. Lee. Paano mo nagagawa magpakita ng half-finished design sa boss natin kahit alam mong basura lang yan? Isa pa, hindi mo rin ba naisip na amateur ang boss natin pagdating sa design? Ang kapal na mukha Ano? mo! May angal ka? Walang alam. I'm sorry, Mr. Lee. Ang basurang gaya ng design na to ay para lang ipisa sa mga client. Walang kwenta yan. Para sa mga kagaya ko, na isang professional designer, gusto ko na laging gawing perfect at lively ang mga design ko at trabaho kong ayusin ang mga ginagawa ko bago ko ipakita yun sa iba. Aside sa pag-edit mo dito gaya ng nirequest ng client, may ibang creative input ka bang maipepresent sa akin ngayon? Naalala ko kasi last time nung nagko-compete kayo ni Fangsa, impressive ang mga sketch mo. Dahil wala ka nang kakumpit, bumababa ang quality ng gawa mo. Yung ba ang dahilan? Of course not. Ang totoo, may connection ng client na to sa Joyce. Kahit nag-resign na si Fangsa sa company, nasa iyo pa ang sketch niya? Send them to me. Pero, hindi ba nag-forfeit na siya ng designs niya? Kaya, binura na namin ang files niya. Uncle, nakabalik ka na. It's been a long time, huh? Oh. Oo, siyempre naman. Yeah, sure. Okay. Sige, oo ba? Don't worry, I promise na best quality ang dadaling ko sa'yo. Ay, nako, ano ba yan? Anong ginawa sa'yo ni Litang kanina? Hindi ba sabi ko, mag-schedule ka ng appointment kay Mo Yang Wang ngayon? Kaya bakit nandito ka pa? Tapos na. Ang sabi niya, nandito siya for personal business. Bawal daw ang work. Alamin mo kung nasan siya ngayon, okay? At bigyan mo ako ng detailed schedule niya. Sabi mo eh. Uy, hindi ka naman nai-inlove kay Fangsa, di ba? Sabi natin gusto natin ng simpleng buhay pero komplikado naman lahat. Hindi tayo nakokontento. Habang dumadami, mas nagiging komplikado. Dahil simple lang ang gusto ni Fangsa, nahihirapan ako sumabay. Wala naman ako naintindihan.
Wala ka talagang alam. This one? Yes, sir. At ito rin. Okay? Dalhin mo sa akin ang mga yan. Sige, ipapakuha ko sa store lahat yan. Magaling na designer ang dad ni Vivi, kaya mapili rin siya sa sinusuot niya. Sumama ka sa akin mamaya, okay? If anything happens, I want you to step up. Okay, maghahanda ako para doon. Alam mo kung kanino ang mga libro na to? Kay Fongs ang mga yan. Kay Fongsa? Ay, nakalimutan niyo sigurong kunin. Ito, close naman kayo. Ikaw na lang ang magsoli sa kanya. Out of way ang bahay niya sa akin eh. Alam mo kung saan siya nakatira? Hindi ah. So paano mo nasabing out of the way siya? Mr. Lee! Good morning po. Mr. Lee, naiwan ni Fongsa, oh. Pinag-uusapan namin kung ibabalik pa ba namin sa kanya. Itapon nyo na. Halika. Dito. Howran! Hindi ka tumutupad sa usapan. Sabi ko sa entrance ka lang, bakit pumasok ka na? Wala ka doon kaya pumasok na ako. Di ba ipapakilala mo kay Mr. Molyangwa? Ba't ganyan ang suot mo? Magaganda ang mga design mo. Sigurado ako magugustuhan ni Mr. Mo ang mga gawa mo. Required ang formal attire sa loob, tapos ganyan ang suot mo. Huwag mo nang isipin ang suot ko ngayon. Ikaw ang mahalaga. Ano? Fangse, 1 linggo lang daw sa bansa si Mr. Mo. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Halika. Halika na. Ayun ang entrance! Dito tayo dadaan. Bilis. Uncle Mo! Oh, Litang. Sumikat ang Bright Series dahil sa collaboration niyo with Desiro. Excited mamili si Vivi pagbalik niya. Sabi niya yun daw ang susuotin niya sa 20th birthday niya. Ayun nga lang, may ibang pieces na sold out na. At bilang daddy niya, kakapalan ko na mukha ko at magre-request sa'yo. Uncle Mo, huwag mo nang sabihin yan. Birthday ni Vivi, hindi pwedeng hindi kami prepared. Malakas ka sa akin eh. Thank you, I appreciate that. Oh, Hello. ayaw mo maging company president. Mas gusto mo maging store manager, ha? Nakakapagtaka na okay lang yon sa dad mo. Mas okay pa to sa ginagawa ni Litang. At least nagkatrabaho ako para sa family business. Tama ka dyan. Litang, kumusta na nga pala kayo ng papa mo? Wala namang bago. Sa mata ng lahat, iniisip pa rin nila na siya ang tunay kong ama. Daddy! There you are! Nandito na ang anak ko! Finally, my baby's here! Hi! Maganda ba ako today? Lovely and beautiful. Sino mas maganda sa amin ni Xiangnan? Never mind. Magiging biased ka. Si Dongxi na lang. Dongxi, sino mas maganda sa amin ni Xiangnan? Tama na yan. Kasama ako sa usapan, okay? Thank you, Daddy. Huwag niyong kalimutan. Next week ang birthday party ko. Magagalit talaga ako kapag hindi kayo nagpunta. Siguradong pupunta ako. Pupunta rin ako. Also, hindi mo pwedeng isama ang girlfriend mo dahil ikaw ang exclusive date ko. Siya nga pala, Dongxi. Almost 20 na ako. Pwede na ba ako magkaroon ng tiara? Sure. Siyempre naman. Malaki ang ibigay mo sa kanya. Okay. Ang dress na suot niya, hindi pala ganun kaganda tingnan kapag nakasuot na. Medyo mahaba nga. Dumidikit yung laylayan sa floor. Daddy, tulungan mo akong i-adjust, please. Tamang-tama, nandito si Litang, Vivi. Sinama niya ang designer niya para mag-assist dyan. Siya nang bahalang tumulong sa'yo. Better naman ang opinion niya kaysa sa akin. Hi, Miss Mo. Sige, tingnan natin yung dress. Masyado nga mahaba ang cut. But don't worry, pwede kong paiksian yan.
Pero kung maiiksiin mo lang, hindi ba magmumukhang tabingi? Sige, gawa natin ang paraan. Mismo, sumama kayo sa akin. Doon natin tingnan ang gown. Uncle Mo, ano ang masasabi mo kay Owe? Hindi kita pinapunta dito para punahin ang designer mo. As long as masaya si Vivi. Sa totoo lang, fan ang anak ko ng Tessero Jewelry. Kaya naman full support siya sa Bright Series, okay? Siya nga pala, ang sabi mo noon, libingan ang pagpapakasal, di ba? So, masaya ka ba sa magiging libingan mo? Kawawa naman si Vivi. Matagal ka na niyang gusto. Alam mo namang takot ako sa iyo, Uncle Mo. Baka may nagawa akong mali sa kanya. Kainin mo na lang ako ng buhay. Well, cheers. Dito. Halika. Sa likod nitong pader, makikita mo ang garden nila. Doon nagaganap ang private party. Kilala mo kung sino si Mo Lianghua. Kailangan mo pa bang i-check ang photo niya? Wala kang appointment sa kanya? Gusto mo akong mag-gate crush sa party? Ayaw niyang pag-usapan ng business. Pero subukan pa rin natin. Alam mo namang, hindi ka hihintayin ng opportunity. Kailangan habulin mo yun. Natatakot ka ba? Siyempre hindi. Pero paano ako aakyat ang nakadress? Kahit medyo boyish ako. May class pa rin naman ako kahit papano. Hoy! Kinuha mo ang susi ng kotse ko. Tapos inutusan mo ang assistant mo na harangan ng daan. Anong kinakatakot mo ngayon? Maganda ang quality ng gawa mo. Gawin mo lang. Pero dati yun. Ngayon kasi. Hindi ka ganun ka-confident? Na kaya mo siyang makausap? Ang kilala kong function noon, hindi natatakot kahit ano pang nakaharang sa kanya. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Magtiwala ka sa sarili mo na makukuha mong gusto mo. Malay mo, ito na yung hinihintay mong chance. Fine. Aakyat ako. Anong tinitingnan mo? Kunwari wala ako. Alam mo ba, ang unang hakbang sa tagumpay ay ang pagtapak sa dalawang balikat ng isang higante. Dito. Dali. Sige na. Dahan-dahan. Sino yan? Sino yan? Tigil! Sandali! Tigil! Tigil! Sabi na tumigil ka eh! Sandali! Sandali, miss! Mismo! Ay, pasaray! Ano bang nangyayari? Ano bang ginagawa mo? Sino ka ba? Bakit nandito ka? Anong paki mo? Fu Fangse, talagang lagi kang naghahanap ng gulo, ano? Sinong nagpapasok sa'yo? Hindi ako naghahanap ng away. So, ikaw palang sikat na si Fu Fangse. Impressive ang entrance mo. Bilib ako sa confidence mo. I'm sorry, Mr. Mo. Hindi ko gustong manggulo sa private party nyo. Pumunta ako dito. Ayaw na ayaw kong pag-usapan ng negosyo kapag wala ako sa opisina. At mas naiinis ako kapag pinilit akong gawin yon. Makakaalis ka na. Miss, dito tayo. Hey, pinapaalis ka na ng dad ko. Umalis ka na. Mr. Mo, bago mo ako paalisin, bigyan mo lang ako ng 1 minuto. Hoy, anong tinitingnan mo? Ikaw ang bumangga sa akin. Bakit mukha kang offended? Gusto ko lang sabihin, masyadong mahaba ang dress na yan sa'yo. May problema sa hem. Bigyan mo ako ng chance sa ayusin ko para sa'yo.
What do you think? Maganda ba? Maganda, anak. Daddy, picturean mo ako. Okay. Ready ka na ba? Sige, isa pa. Maganda ba ako? Tingnan mo muna. Oh, ang ganda naman. Parang ginawa talaga para sa akin yung dress. I really love it. Miss Fu, napakahusay ng craft at taste mo. Mr. Mo, nag-crash ako sa party ninyo. At nabangga ko pa si Vivi. Ito yung paraan ko para mag-sorry. Ang totoo, hindi naman mahirap ayusin ang gawa ng iba. Kailangan lang creative ka. Walang masama sa pag-adjust minsan. Ang creativity, nag-uumpisa sa paggaya. Sang-ayon ako dyan. Pero ang paggaya, sa umpisa lamang, hindi dapat doon natatapos. Posible namang mahigitan ang gawang ginaya mo, pero dapat may tatak at originality to na sayong sayo. Hindi kayang magaya ang bagay na yon. Mr. Mo, hindi ba't yun ang philosophy na pinaniniwalaan ng Green Sun Design? Magaling ka. Napakahusay. Howran! Bakit ang bilis mong lumabas? Hindi nagustuhan ni Mr. Mo ang design mo? Nalaman nila na hindi ako imbitado. At muntikan ng hilahin palabas. Grabe yung takot ko. Ang sama naman niya para gawin yun. Hindi ko inasahan yun. Kakausapin ko siya sa loob. Sandali! Oh, bakit? Gusto niya raw makitang designs ko. Talaga? Yes! Nagsinungaling ka sa akin. Pero hindi niya sinabing gagamitin niya. Sapat na sa isang freelance designer ang makatanggap ng compliment galing sa kanya. Okay, di ka na. Tara. Ano, celebrate tayo? Hindi. Gusto ko nang umuwi. Bakit naman? Marami ka bang ideas ngayon? Oo, marami akong naiisip. Actually, nagkaroon ako ng magandang idea nung makita ko si Mr. Shen ng Tesoro Jewelry kanina. Si Shen Dongxi ang tinutukoy mo? Tama, siya mismo. Tinanong niya ako kung paano mag-design para complementary ang jewelry at fashion. Kung kaya ba silang i-present nang hindi sila nag-aagawan. Hindi nag-aagawan? Napaka-weird talaga ni Shen Dongxi. Siya ang president ng kumpanya, pero pinili niyang maging store manager. Siya ang president ng Tesoro Jewelry? Siya nga. Bakit naman siya nasa party ni Mo Lianghua kung store manager lang siya? Oo nga naman. Pati yung signing ceremony ng Don Juan, importanteng event. Nagtataka pa ako bakit store manager ang umattend. Business genius ng taong yun. Kung sakaling malaman ng employees niya kung ano talaga ang posisyon niya, paano kaya siya tatratuhin ng lahat? Pagse? Buisit na lalaki yun. Talaga? Yes! Nagsinungaling ka sa akin. Sinedus mo si Xiangnan tapos nililigawan mo si Fangsa. Ano bang gusto mo? Wala talagang silbi si Xiaojin. Siya ang nagsabi sa akin na babalik siya eh. Ang sabi niya mag-i-stay ang brand sa Don Juan. Bahala ka na sa buhay mo, Fangse!
Nakakagulat na pwede kang makapagkita ngayon. May minute kaming clients ni Weya kanina at may gusto akong itanong sa'yo, Shangnan. Ano yun? Nakita mo ba to dati? Drafts pa lang ang mga ito eh. Kaya hindi ko masabi. Of course. Nag-aral ka ng fashion design pero pwedeng hindi mo ma-recognize. Eto. Kung tama ako, hindi ba yan yung series na ginawa ni Weya? Sa kanyang sketch na yan. Bakit may pangalan ni Fangse dito? Tinignan ko ang lumang files ni Weya noong mga nakaraang taon at nalaman kong hindi ito ang unang beses na gumawa siya ng ganitong bagay. Ikaw ang nag-recruit kay Weya para mag-work para sa akin. Paano niya nagawang nakawin ang design ni Fangse? May alam ka ba rito? Paano ka naman malalaman? Wala akong alam dito. Hindi ko in-expect na kayang gawin to ni Weya. Naloko din niya ako. By the way, last time, nagtanong siya ng designer sa akin. Kailangan niya ng 4 para daw sa contest. Tinulungan ko siya nang hingi pa ako ng favor kay Howran. Paano niya nagawa to sa akin? Paano ko i-explain kay Howran kapag nalaman niya? Naiintindihan ko. Salamat. Hey, teka! Saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Weya. Anong gagawin mo sa kanya? Paparusahan ko siya sa ginawa niya. Nagbibiro ka lang, di ba? Don't worry. Magiging patas at mahinahon ako. Huwag mong kalimutang matagal na nagtatrabaho si Weya sa Don Juan. Marami na siyang nagawa. Inaamin ko, ako ang nag-introduce ng designer sa kanya. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Tapos na ang maliligayang araw niya. Weya? Ang bobo mo! Bakit mo ko hinahampas? Tama na! Magagalit ako sa'yo na! Galit daw siya. Para kayong mga bata eh. Ay, hindi ako sasali. Fangsa! Pwede ba? Ang sama! Ang saya-saya! Talaga? Iwasan natin siya. Ay, ano ba? Fangsa! Pambihira naman. Hayaan mo nga siya! Nananakit ka. Nakakapagod tong araw na to. Pawis na pawis ako. Bye. Huwag kayong malilate bukas, ha? Okay. Sige. Okay, see you tomorrow. Bye! Sige, bye. Hoy! Ikaw si Little Lee, di ba? Mrs. Fu, Hi, Little Lee! Hindi kita halos nakilala. Ang tagal natin hindi nagkita. medyo matagal na nga po. Oo. Bakit ang bata niyo pa rin tingnan? Talaga? Opo. Thank you Ang naman. tuhod mo, tulungan na kita. Ay, salamat. Ay, naalala mo pa rin pala. Okay na ang tuhod ko ngayon. See? Ako na ang dance group leader sa community namin. Gusto mo bang ipakita sa yung Little Apple Ang galing dance niyo ko? naman. Nandito ka? Para kay Fangsa? Hindi na. Actually, oo pala. Pero ano kasi, may gusto lang akong Ano ka ba? Bakit hindi mo masabi ng maayos? Halika na. Wala dito si Fangsa. Wala siya? Wala. Halika na, umakyat tayo. Nasaan na ba yung batang? Kumusta po? Ang tagal na panahon na, no? Thank you sa lahat, ha? You're welcome. Fangsa. Anak. Ah, Ma. Bakit ka... Siya ba yung... Kilala ko siya. Mahilig siyang magpanggap na mabait. Ikaw na ang tumulong sa kanya. Oh. Teka, sino ba? Hi, Mrs. Fu.
Ako po si Ian Hauran. Ma, siya yung client ko. Little Lee, umakyat na tayo sa taas. Matagal kang di nakabisita. Dapat tikman mo uli ang luto ko. Sige po. Namimiss ko na yung braised pork ninyo. Halika na. Ipagluluto kita ng mga specialty ko. Gutom ka na ba? Sumama ka na sa taas. Okay, Akin na. tara. Natatakot na ako. Sa mga oras na to, kailangan kong iligtas ang sarili ko. Kasalanan mo yan. Lagi ka kasing natatalo ni Fangsa. Magti ka muna. Thank you. Bakit? May dumi ba sa mukha ko? Sabi ni Gulong, maswerte raw ang mga babaeng mahilig tumawa. Mas maganda ka kapag tumatawa. Bakit lagi kang nakasimangot? May nangutang ba sa'yo? Tingnan mo si Mama. Ang hilig niya kasing bumili ng kung ano-ano. Sinabi ko na sa kanya. Interesado ang mama mo sa trabaho mo. Hindi, no? Wala akong alam tungkol sa trabaho niya. Isinama lang yan ni Little Lee sa mga dala ko kanina. Di ba iniingatan mo yan noon? Nagpapanik ka pag di nakikita yan tapos nagagalit ka. Sino nagsabi niyan? Tingin mo lahat ng tao kasing tanga mo? Bahala ka kung anong gusto mo. Hindi ba sinabi mo hindi mo iiwan yung brand mo? Kinontra mo lang sarili mo. Little Lee, pasuyo naman ng tubig sa kusina. Baka kumukulo na. Pakipatay na. Salamat, anak. Tapos ilagay mo na yung karne. Okay. Fangsa, bisita natin si Mr. Yin. I-welcome mo naman siya na maayos. Bakit mo ba siya inuutusan ngayon? Baka naman gusto mong siya pang magtapon ng basura natin sa labas. Mrs. Fu, nasan po yung basura? Ako nang bahala. At tawagin niyo na lang po akong Hauran. Hindi na kailangan. Mas okay na sa akin tawagin kang Mr. Yin. Tutulungan ko si Litang sa kusina para makakain na tayo agad. Excuse me. Okay lang. Ang galing mo naman, my Little Lee. Marunong ka palang magluto. Naku, wag na lang siguro. Hindi mo siya magugustuhan. Hindi naman siya natatawa sa'yo, di ba? Ang cute nga eh. Adorable. At napaka-elegante. Kung totoong plagiarize yung gawa ni Xiangnan at Weya, bakit designers natin ang mag-e-edit? Yung orders natin sa Europe, kailangan papalitan.
记住你的双眸，记得你的右手，那种温柔是因为我知道永久。